Welcome sa ating explainer para sa araw na ito. Imagine niyo muna to, mga masukal na kagubatan na nababalot ng hamog, mga tagong talon at ang napakahabang ilog Cagayan na bumabagtas sa napakagandang lambak ng Hilagang Luzon. Ang ganda, di ba? Ngayon, ang pag-uusapan natin ay isang totoong nakatagong yaman ng rehiyong yan. Itong pinakabatang probinsya sa buong lambak. Literal na isang paraisong puno ng mga kuweba, ilog at mga gubat na hindi pa masyadong nagagalaw ng sibilisasyon. So, heto ang isang malaking tanong para sa inyo. Paano nga ba nakuha ng isang liblib, bulubundukin at likas na napakayamang teritoryo ang pangalang Quirino? Kasi usually, di ba, kapag napapalibutan ka ng ganyang klaseng natural wonders, ang pangalan ng lugar madalas nanggagaling mismo sa anyong lupa o tubig na nandyan. Pero interestingly, itong probinsyang ito nakatanggap ng pangalan na sobrang unexpected. Ano kaya ang kwento sa likod niyan? Unang bahagi, pamana ng isang pangulo. Alam nyo ba na karamihan sa mga kalapit na probinsya ng Quirino ay ipinangalan sa mga ilog o kaya naman sa mga lokal na salita para sa kalikasan. Ganyan naman talaga ang nakasanayan natin dito sa Pilipinas, di ba? Pero ang Quirino, iba siya. Ang pangalan niya ay hindi hinugot mula sa lupa, sa ilog o sa gubat. Sa halip, ipinangalan ito bilang direktang tribute sa isang political na legacy. Isang napakalaking kontrast talaga kumpara sa mga kapitbahay niyang probinsya. Oo, tama ang iniisip nyo. Ang lalawigang ito ay isang malaking pagpupugay kay Elpidio Quirino na naglingkod bilang ika-6 na Pangulo ng Pilipinas. Imbes na gumamit ng katutubong termino na magdedescribe sa mayamang kagubatan nila, pinili ng kasaysayang na itanim ang pangalan ng isang naging leader natin sa mismong puso ng Hilagang Luzon. Astig, no? Ikalawang bahagi, landas patungo sa pagsasarili. Ngayon, para maintindihan natin kung paano to nangyari, balikan natin yung nakaraan. Bago pa man siya naging sariling probinsya, ang bulubundukin at super hirap pasukin na rehiyong ito ay isa lang palang liblib na subteritoryo ng Nueva Vizcaya. Yes, tama kayo ng dinig. Isa lang itong wild, hindi pa napapaamong bahagi ng mas malaking probinsya na parang nakatago lang sa anino ng napakahabang panahon. Walang sariling pagkakakilanlan at kumbaga walang sariling boses. Pero grabe ang bilis ng mga sumunod na nangyari. Bago mag-1966, gaya nga ng sabi ko, parte lang siya ng Nueva Vizcaya. Pero noong June 18, 1966, sa pamamagitan ng Republic Act No. 4734, opisyal na itong naging isang sub-probinsya. Ang bilis ng progress, di ba? Pero wait, there's more. Makalipas lang ang 5 taon. Imagine, 5 taon lang yan. Noong September 10, 1971, tuluyan nang naging full-fledged at ganap na lalawigan ng Quirino. Mula sa pagiging isang ligaw na teritoryo, naging kompletong probinsya sila in just 5 years. Ikatlong bahagi, mga tao ng Sierra Madre. Siyempre, hindi naman mabubuo ang isang lugar kung wala ang mga tao nito. At ang mga partikular na komunidad na to ang literal na nagpaamo sa malawak na kagubatan. Nariyan ang mga katatubong Ilongot at Agta, pati na rin ang mga matatapang na migrante tulad ng mga Ifugao at Ilocano. Kahit na ipinangalan sa isang pangulo ang lalawigan, ang totoong puso ng Quirino ay nasa mga taong ito. Sila yung mga nangahas na pumasok sa unknown, naglinis ng gubat, nagtanim at nagtransform sa mga ligaw na lupain para maging mga maunlad na komunidad na nakikita natin ngayon. Para sa mga taga roon, ang pagkakabuo ng probinsya ay higit pa sa isang political tribute. Naging malakas na simbolo ito ng isang fresh start. Naging isa itong literal na sanctuary, isang kanlungan para sa mga taong naghahanap ng lupang masasaka at mga bagong oportunidad sa mismong gitna ng Sierra Madre. Nagbigay ito ng bagong pag-asa sa mga pamilyang gusto talagang magsimula ng bagong buhay. May isang quote niya na nagsasabing, ang kasaysayan ay nililikha ng mga pinunong ating naaalala, ngunit ang lupain ay pag-aari ng mga nag-aalaga rito. Napakalakas ng mensaheng yan. Kasi on one hand, inaalala natin ang pangalan ng ating ika-6 na Pangulo. Pero sa kabilang banda, nare-realize natin na ang lupa at ang buhay sa probinsyang ito ay ginawa at pinagyaman ng mga mismong tao. Ang mga magsasaka at mga katutubong patuloy na nag-aalaga sa kalikasan. Sila talaga ang nagbibigay ng kaluluwa sa Quirino. Fast forward sa kasalukuyan, nananatiling raw at breathtaking ang kalikasan ng Quirino. If you're wondering kung anong pwede niyong makita doon ngayon, andun ang sikat na Governor's Rapids at ang mahiwagang Aglipay Caves. Ito talaga yung mga secrets of the North na naghihintay lang ma-discover mula sa malinaw at malalakas na agos ng tubig sa mga naglalakihang bato hanggang sa mga nakakabigahing rock formation sa loob ng mga kuweba.
Ang pisikal na ganda ng probinsya nandun pa rin, kahit na anong political changes pa ang tinagdaanan nito. So iiwan ko sa inyo ang katanungang ito. Panahon na ba para ikaw naman ang tumuklas sa lihim ng Hilaga? Mula sa kwento kung paano inukit ang probinsya mula sa pangalan ng isang pangulo hanggang sa pagiging puso ng kagubatan dahil sa mga taong nag-aruga rito, ang Quirino ay isang matibay na proof na ang bansa natin ay puno pa rin ng mga nakakagulat na kwento at mga tagong paraiso. Sana nag-enjoy kayo sa explainer natin ngayon at na-inspire kayong mas kilalanin pa ang sarili nating kasaysayan at mga probinsya. Maraming salamat sa pagsama at hanggang sa muli nating pagtuklas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.